po, laging may Pilipino raw anywhere in the world. And there is always a place na morning. So we say, magandang baga po, pagkabigat, katabi amin, masampo siya pabuhasan at sa kayo amin. Kaya paabak po sa mga kapagpangan, maray na aga sa gabos, maayong buntag sa tanan. Yung pong senior citizen ay consists about 8 to 10%. So kung aanahin po natin, mga 10 million yan, 10 to 12 million, ang senior citizen na Pilipino. Tayo lamang po yung senior citizen na 60 years old. In most countries sa Asia, 65. Kasi po, bumabawi lang tayo. Yung senior citizen, hindi masyadong pinansya ng gobyerno for the longest time. Bakit natin nasabi yan? 89, 98 Constitution, 35, 73, 87, wala pong mention ng term na senior citizen sa Constitution. Pero yung youth palaging meron. Diba? So, balikan lang natin sabi ni Rizal, diba? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, walang pamasahe. Pero, kaya po yan. Noong pong 1992, nagkaroon ng Senior Citizens Act. Yun yung Republic Act 7432. Ito yung nagbigay ng discount sa senior citizen. Kaya pag senior citizen ka, meron kang 20% discount. Member ka ng Club 20. 1992 po yun, 7432. Ang problema po noon, nagbigay lang ng discount. Hindi gumawa ng agency that will handle the senior citizens. Hindi po kagaya ng 8371, yung IPRA Law, Indigenous Peoples' Rights Act. Nung lumabas yung IPRA Law, meron na kaagad NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, dun sa nung lumabas yung Magna Carta on Women, even before the Magna Carta, meron ng Philippine Commission on Women. Pero yung pong senior citizen noong 1992, nung lumabas yung 7432, walang Commission on Senior Citizens. Ang ginawa po ng batas, OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, which is localized. Wala pong OSCA ang probinsya, ang meron lang city and municipality. So kung may problema ka sa isang syudad, doon ka sa OSCA na yun pupunta. Pero ang sabi po doon, yung discount, yung ID is recognized nationwide. So pag may problema ka, tiga Mandaluyong ka, nagpunta ka ng Baguio, hindi ka binigyan ng discount ng Mercury Drug, wala kang pupuntahan. Kasi yung OSCA mo is issued by Mandaluyong. Yung problema po nung 7432, yung OSCA is an office under the office of the mayor pero headed by a municipal or city councilor. Medyo palpak yung pagkakagawa ng Congress noon. Nakalimutan nila na sa 87 Constitution, ang council ay headed by the vice mayor. Kasi doon po sa 35, yung mayor ang ang head ng council. So yun po yung problema noon. Hindi masyadong napansin yon. After about 12 years in 2004, it was amended by RA 9257. Yung OSCA, appointed na ni Mayor, pero ang magno-nominate yung pa rin Sangguniang Bayan. Anyway, yung pong description ng senior citizen in RA 7432 is 60 years old, retired from government or perhaps working tapos does not earn more than 60,000 per year. So noong 1992, kung 60 years old ka, at kumikita ka ng 60,001 peso, hindi ka senior citizen. Kasi merong maling definition doon sa batas. So in 2004, when it was amended, tinanggal na yung 60,000, binago din yung appointment. Hindi na siya konsehal, i-appoint siya ni Mayor, pero nominated pa rin ng City or Municipal Council. 6 years after, in 2010, lumabas po yung paboritong batas ng senior citizen, yung Republic Act 9994, the Expanded Senior Citizens Act. Ito po expanded kasi yung discount na 20%, binigyan pa ng VAT exemption. So kung kakain ka ngayon sa Jollibee, wag sa McDo, ha? Kung kakain ka sa Jollibee ng 100 pesos, hindi maganda sa McDo? McDo daw sabi nung huwag na natin rin yun. Baka yung mga ranchero, okay. Pag kumain kayo sa Jollibee ng 100 pesos, tatanggalin muna yung VAT na 12. So yung 88 pesos, yun ang bibigyan ng 20%. Yun yung magandang expansion ng RA 9994. Binago din po yung appointment ng senior citizen, OSCA.
i-appoint ni Mayor, pero ang magno-nominate yung organization. Yung mga samahan ng senior citizens sa bawat barangay, they will form a General Assembly, sila yung magno-nominate sa Mayor. Para meron na ngayong participation, ito na yung participatory democracy. Ang problema po, wala ng National Commission of Senior Citizens. It was only in 2019, during the time of President Duterte, that Republic Act 11350 was promulgated. Yun po yung creating the National Commission of Senior Citizens. So yung lahat ng trabaho ng DSWD for the senior citizens, ita-transfer. According to 11350, ita-transfer sa NCSC. Kasi pag pumunta ka po sa DSWD, second class citizen ka. Pagka senior citizen ka, at hihingi ka, nako, sa ka ng dami yung mga bata, yung mga ano. So, nagkaroon po ng NCSC ngayon, ito yung... Now, meron pong issue yan. Yung pong 9994, nagbigay siya ng social pension. Ito yung 500 pesos a month do sa mga indigent na senior citizens. Ang problema na naman po ng batas, dinefine niya yung indigent. Sabi niya, an indigent is one who is frail. Dapat mahina ang katawan mo. Pagka wala kang pera, pero malakas ang katawan mo, hindi ka indigent. Kasi may definition. Sickly or with disability. Dapat mahina yung katawan mo, tapos sakitin ka pa. Pagka mahina yung katawan mo, hindi ka sakitin, hindi ka rin hindi ka rin indigent. Pangatlo, does not receive pension from private or government. So kung tumatanggap ka ng 1,000 a month sa SSS dahil nag-contribute ka for 20 years, hindi ka po indigent. Ito po yung maling definition because ginamit yung pension, alam niyo po in insurance lingo, yung pension hindi po yan yung tinatanggap po sa SSS. Ang tawag po doon is annuity. Pagka nag-contribute ka, SIS or SSS, at binigyan ka ng monthly, annuity ang tawag doon, hindi po siya pension. Ang problema, yung pong DSW, dinefine niya yung pension na kasama yon. Kaya kung tumatanggap kayo sa SSS, wala kayong pag-asa na tumanggap ng social pension. Unless magkaroon po ng bagong batas, yung universal pension for the elderly. Pangatlo, ang sabi niya, pang-apat, ang sabi niya, does not receive support from friends or relatives for daily sustenance. So wala pong Pilipino na qualified na maging indigent. Because walang Pilipino na pababayaan mo yung kamag-anak mo na walang makain. Pag pinapakain mo yun, hindi na siya, pero yun po yung nakalagay sa batas. So nung pong, originally in 2010, meron siyang budget ang mag-implement ng DSWD. Hindi alam ng DSWD kung sino yung bibigyan niya ng meron siyang pera, pero hindi niya alam kung sino yung indigent. So sabi ng DSWD sa mga kapitan, with the help of the DILGO, ito yung parameters ng indigent. Bigay nyo sa amin yung listahan ng indigent sa inyong barangay, ibabalidate namin para mabigyan natin. Umpisa na po yung problema. Kasi si kapitana, meron siyang kapitbahay na hindi naman indigent. In fact, wala siyang trabaho pero meron siyang anak sa abroad na binibigyan siya. Kaya lang siya ibinoto nung nakaraang eleksyon. Pag hindi niya isinama doon sa listahan, baka hindi na siya iboto sa December, sa eleksyon ulit. Di ba? So, sasama niya. Sabi ni Kapitana, bahala si Batman. Total, ibabalidate naman ng DSWD. Kayo na ang problema, huwag na ako. Tapos si Kapitan Coco naman, meron naman siyang kapitbahay. Wala talagang makain. Walang support. Kaya lang hindi siya ibinoto nung eleksyon. Sabi niya, magdusa ka. Diba? So, yun po yung problema na kinakaharap ng DSWD. Ibibigay dapat yan sa NCSC. For whatever reason, magmula noong 2010 hanggang ngayon 2025, 15 years, ang ginagawa po ng DSWD, dinideliver nila ng cash. Samantalang pwede naman tayong gumamit ng cash card. Ya? Kung naalala niyo po nung pandemic, yung SAP, yung Social Amelioration, dinideliver po yan. Kukunin mo sa Palawan, Cebuana, Luwilier, or sa post office. Ayaw gawin ng DSWD yun for whatever reasons. Yung sinabi kanina na baka mayroong corruption, marami pong hindi dapat tumanggap ng social pension, yung mga NPA daw nung araw, panahon na ano. So yun po yung reason ngayon na hanggang ngayon, ayaw pang ibigay ng DSWD yung social pension sa NCSC.
nung pong time ni President Duterte, before the end of the term, meron pong bill, yung pag-increase ng social pension from 500 to 1,000. Nung pong submit sa amin yon, commissioner na ako noon, sinubmit nung proponent, sabi ko wag mo nang i-increase, doblehin mo lang. Kasi in 20